Alinsunod sa konstitusyon, dapat ilatag ng dalawang kapulungan ang mahalagang legislative agenda bago ang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ano-ano nga ba ang inaasahang pag-uusapan sa pagbabalik sesyon ng Kongreso? Makibalita na tayo live mula sa Patasang Pambansa. Naroon ang ating kasamang si Mela Lesmoras. Mela? Audrey, anumang oras ngayon ay inaasahang magbabalik sesyon na nga ang Kongreso. Makikita nyo sa aking likuran, itong ating mga mambabatas ay isa-isa nang nagpapasukan sa plenary hall para nga sa pagbubukas ng third and final regular session ng 19th Congress. Pero bago yan, talaga nga una nang idineklara ni House Speaker Martin Romualdez na handang-handa na sila para sa mga aktibidad ngayong araw. Pagpasok pa lang sa North Wing lobby ng Batasan Complex, bubungad na ang mahigpit na seguridad. Nakalatag na rito ang red carpet kung saan dadaan ang mga kongresista, gayon din ang mga bisita para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Sa plenary hall naman, bago pa man ang mahalagang aktibidad, ay talagang mayat-maya na ang pag-iinspeksyon ng mga kawani ng Presidential Security Command. Kapansin-pansin naman ang rostrum na may dekorasyon ng mga puting bulaklak. Mamayang alas 10 ng umaga sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress, inaasang magbabahagi ng talumpati si House Speaker Martin Romualdez para ilatag ang mga nakamtan na ng Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno at ang kanilang magiging direksyon sa mga susunod pang linggo at buwan. Nakatakda ring magpasa rito ang ng ilang resolusyon ang mga kongresista. Hinggil naman sa SONA mamayang hapon, sabi ng House Speaker nakahanda na silang makinig dito at buo rin ang suporta nila sa administrasyon sa pagtupad ng bagong priority measures na ilalatag ng Presidente. We have set a grand stage for another historic presidential address. We are ready to hear and appreciate the accomplishments of the Marcos administration. It fills me with immense pride to recognize the significant role that the House of Representatives has played in crafting legislation and policies that promote the welfare of all Filipinos. We're excited for the President's SONA because we know he has many positive developments to share with the nation. This important address will provide a comprehensive overview of the administration's progress and set the stage for future legislative initiatives that will shape the nation's path forward. And we at the House of Representatives are united with the President in his desire to advance the many reforms and programs he will announce during the SONA. This is a time for unity and we fully support our President. Audrey, ang nakikita nyo ngayon sa aking likuran ay itong ang entrance ng main entrance yan ng plenary hall at tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga kongresista natin dyan. At kanina nga marami ng mga opisyal na nagpasukan yan nakikita nyo ngayon talagang tuloy-tuloy bago nga ang 10 a.m. alinsunod sa batas na pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. At mamaya, Audrey, inaabangan din natin syempre yung magiging talumpati ni House Speaker Martin Romualdez. Audrey, pagkatapos naman ng session magkakaroon ng saglit na break at mamaya nga inaasahan natin na talagang magkakaroon ng panibagong paghahanda at outfit ang ating mga kongresista at iba pang bisita na dadalo naman sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Audrey? Okay, ngayong taon, Mela, mas marami yung inaasahang dadalo sa SONA ng Pangulo. Meron bang pagbabago sa security protocol kung ikukumpara sa mga nakalipas na SONA ng ating Pangulo? O, tiunahin ko lang, no, pagdating dun sa mas maraming bisita at sabi nga ni House Secretary General Reginald Velasco, ito na yung inaasahang pinakamaraming bisita na SONA sa kasaysayan dahil maraming nag-signify talaga na gusto nilang dumalo. So, ang inaasahan natin, Audrey, ay talagang mamaya higit 2,000 yung mga bisitang dadalo sa SONA ng Pangulo. Kaya bukod dito sa plenary hall na ating nakikita, dyan kasi gaganapin yung SONA ni Pangulong Marcos mamaya. Bukod dyan sa plenary hall, may viewing rooms pa dito sa Batasang Pambansa kung saan manunood ng SONA yung iba pang imbitadong bisita. So bukod dyan sa plenary hall, may iba pang mga pasilidad kung saan magsisilbing viewing area para rin sa SONA ni Pangulong Marcos. Kaya talagang marami na, no? Pero Audrey, pagdating naman sa seguridad,
nako talagang mahigpit na seguridad yung pinapairal dito bago pa man pumasok. Audrey, no, may mga security checks na pinagdadaanan at bawat dadalo kailangan ay talagang may passes, accredited, may imbitasyon at para nga yan ay bahagi na rin ng pagtatraffic sa lahat ng mga dumarating dito. At Audrey, mamaya-maya nga inaasahan natin na pag may mga bagong bisita ay talagang dadaan din sa mahigpit na security measures. Sa mga puntong ito, Audrey, no, may mga nagsasalita na nga sa plenary hall bilang hudyat na malapit nang magsimula ang sesyon ng Kongreso. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.